Take the moment po. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the moment my life had found its missing piece. So as long as I live for love, you will have it all. You look so beautiful in white. What we have is timeless. My love Thank you po, Tatay Elmer. Alam namin yung mga struggle ni Laika and masaya kami. Isa sa mga pinagdadasal namin bilang kaibigan na maging masaya din siya dun sa relasyon at sa pamilya na bubuin. So masaya kami na naging daan yung Panginoon para makilala ni Laika si Ricky. At bilang mga kaibigan mo, Likes, at bilang spokesperson ng tatlo na magsalita, congratulations sa inyong dalawa at hangad namin yung matibay na pagsasamahan ninyo. So laging nandito lang yung mga high school friends mo sa lahat ng pagdadaanan ng mga problema ninyo. At yun lang, nabanggit na din naman na lagi lang gawing sentro yung Panginoon sa inyong pagsasama. Muli, pagbati sa inyong dalawa. Yun nga, pangalawa kayo inaanak ko sa kasal. Hindi ko akalain kung muli na mag-iibig. So yan, isa sa mag-asawa kasi ang magiging problems pagdating sa finances, diba? But yun nga, dapat kagaya ni Laika, may sariling pinagkakitaan, sariling ganun din. But darating yung time kasi, gaya ng sinabi ni Pastor kanina, yung mga time na nadaan tayo sa mga problema, isa sa mga nagiging dahilan, kaya hindi nagkakaunawa ng mag-asawa minsan pagdating sa financial problem. But ganun pa man, wag na wag niyong pag-aawayan ng pagdating sa kapirahan. Kasi madali naman siyang gawa ng paraan. Tapos, yung kanya-kanya yung topak. Yung kanya-kanya kasing topak, ang lalaki may topak din niya, nakalimutan ng babae. Tama. So, pag dumarating yung time na tinotopak si Ricky, huwag mong aawayin. No? Kailangan mahaba yung PC mo. Ano ka ba, panganay? O lalo na, Ricky, panganay. Mawawarningan kita ng ano na yan, advice ko sa oo, panganay. Pagka panganay, alam mo na yun, ate mo panganay. Iba kasi pagka panganay. At ganun pa man, pagkakasundoan naman, sabi nga ni Pastor Benny na lagi nasa gitna ang Panginoon, no? Every time na medyo hindi maganda yung yung mga pakiramdam nyo sa sarili at parang sasabog kayo pareha sa inig sa galit. Maring pwede namang kung pwede, layo muna. Pero huwag kang lalayas. Huwag kang lalayas na baka lumayas, hindi na bumalik. May kaibigan ako niyan eh. Bigla sumasama sa akin. Sa church na. na. Sa bahay ko eh. Hindi ko lalayo. Oo, ganun ginagawa. Pero hindi naman niya nilalayasan yung asawa niya. Nilayasan talaga. Hanggat maaari, huwag darating sa point na magkakapisikalan kayo. No? Kasi isa sa pinaka nagiging reason din yan. Kasi hindi lang naman lalaki yung nananakit, may mga babae na nananakit din. No? Based on my own experience sa pag-aasawa, yung pananakit kasi, hindi ko ginawa talaga sa asawa ko yun. Kaya kahit nagkakatampuhan kami, hindi dumating sa point na gano'n na pagkumatan ko siya ng trabaho. Ewan ko lang siya kung may plano siya. Ito, kilala ko naman si Ricky, hindi naman gano'n. Tingin ko din naman si Laika, hindi naman gano'n. No? Basta palagi, every time na may
may problema kayo, huwag niyong kakalimutan yung panalangin sa Panginoon. And, maraming klase ng problema kasi, no? But naniniwala naman tayo niyan na laging may sagot ang Panginoon. Lagi lang ang sentro ng ano natin, ng buhay mag-asawa is, yun nga, ang Panginoon palagi. Kasi siya yung mag-ano, kasi dumarating sa time na may kaibigan ako na nawawala daw yung gap, no? Kasi ang love kasi action word siya. Kailangan hindi lang sinasabi, hindi laging ginagawa natin. Huwag tayo magsasawa. Hindi pa pwede yung sinabi mong mahal kita, tapos wala kang ginagawa eh. No? So, yun lang, palagi natin unahin ang Panginoon sa buhay natin. Talagang makikita ninyo kapag si Lord talaga ang sentro ng buhay mag-asawa. Ano talaga, may problema man, pero nagiging maayos siya. So, yun lang, congrats sa inyo. Happy ako sa iyo, Ricky. Sila ng pamalo. Pero hindi doon tumigil. Kaya parang anak ko na talaga sila. At in fact, pamangkin ko naman talaga eh. Kaya happy wedding. Patuloy lang kayo magmahalan. Gawin nyo lang sentro si Jesus. Naiyak na O siya. diba, gwapang pamangkin ko? And thank you. The first dance symbolizes the joy, unity, and harmony that come from two lives becoming one under God's blessing. It reflects Ecclesiastes 4:9-12, which remind us that two are better than one. For together they find strength, comfort, and love. In the Bible, dance is often an expression of joy and thanksgiving before the Lord. So, as the couple dances for the first time as husband and wife, it becomes a celebration of God's goodness, a joyful expression of love, partnership, and divine blessing over their new life together. Habang nagda-dance po ang ating groom and bride, pwede po natin silang i-bless through monetarily. So, pwede po tayong magsabit sa kanila ng any amount kasi makakatulong po yun sa kanila as they start po sa new life and new journey po nila. So, nandito po yung envelope. Pwede po kayong kumuha dito. Nairobi po ditong pin. So, tutulungan po tayong sabi po dito, the cutting of wedding cake symbolizes unity, love, and shared blessing between husband and wife. Biblically, it reflects the truth in Mark 10 verse 8, and the two shall become one flesh. As the couple cuts the cake together, it represents their first act of partnership. And they're willing. Okay. Partnership and their willingness to share life, sweetness, and responsibility. Then, okay na, nakapag-cut na kayo. Then, after cutting ng cake, maghawakan niyo pa rin ang cake yung dalawa. Okay, yan. So, i-transfer niyo. Okay, so, yan. Okay, ito. Isa pa. Okay. Isa pang cut. So, yan. Dapat kayong dalawa yung magkakat. Okay, siguro okay na yan. Okay. Then, hawakan niyo itong isang tinidor. Yan. Okay. Sabi po dito, feeding each other a piece of cake is a picture of servant love and mutual care, showing how they will nourish and support one another just as Christ teaches love and selflessness in marriage. So, si bride po, susubukan ng cake si groom. Hindi po? Ang liit. Ganyan. Yung pagsubo daw ng cake, ganun daw dapat kalaki yung pag-ibig mo. So, yun daw yung yun daw yung nag-symbolize as love mo sa partner mo. So, sige. Ayan. Yan. Okay. Next, si groom naman, susubuan naman si bride ng slice ng cake as symbolize
pag-ibig niya kay bride. Okay. Palakpakan naman po natin ang ating newlyweds. Okay. Ang pag-toast po ng wine is dapat nakakross. Okay. Sige po. Sabi po dito, the toast of wine in a wedding symbolizes joy, covenant, and celebration of love blessed by God. In the Bible, wines often represent joy and divine blessings. When Jesus turned water into wine at the wedding in Cana, it becomes the first miracle showing God's favor upon Mary, and the joy that comes from His presence. In this light, the wine toast is a way of thanking God for uniting the couple and celebrating the sweetness, love, and blessing that comes from Christ-centered union. Sige po, pwede na tayo mag-toast of wine? In 3, 2, 1, go. Palakpakan naman po natin ang ating newlywed. Bawal sa kanya. Amin na lang yan mamaya. Amin yan. Okay, for this moment po, papaupuin po muna natin ang ating bride and groom. Kasi meron po tayong isang tradisyon na gagawin in the same time, napakaganda pong tradition in a wedding at the same time po in a biblical way. So kung mapapansin niyo po at kung matatandaan niyo po, meron po sa Bible na ginawa si Jesus na nagwash siya ng paa ng kanyang mga disciple. At yun po ay nagkapakita ng servanthood at the same time love. Ngayon po gagawin po yan ng ating newlywed as symbolizes ng servanthood and love po nila. Ay syempre yung groom to bride. Sige po. Pwede na po nating i-wash yung feet ni Laika. Sabi po dito, the washing of feet in a wedding inspired by John 13:1 verse 17, where Jesus washed the feet of His disciples as an act of humility and love. In marriage, it symbolizes that the couple's commitment to serve one another selflessly following Christ's example. It reflects a heart of humility, forgiveness, and unconditional love. Reminding that the husband and wife, the true greatness in marriage come through serving, not being served. It's a beautiful expression of Christ-centered relationship where both partners choose to love and honor each other as Jesus loved His church. Then, after po ni groom, i-wash ang feet ni bride. Si bride naman po ang mag-wash ng feet ni groom. Shows po na sila pong dalawa ay magsiserve with love with each other. Tapos yan, wala na, no? Kain na. Thank you, Mr. and